Pilipinas. Sa Frontline tonight. Tatlong count ng kasong plunder sinampa kay Senator Rodante Marcoleta, Mike Defensor at dalawang iba pa. Pulis na umano'y pinabayaan lang ang dinuwag na rider sa INC rally, sinibak sa pwesto. VP Sara Duterte pinadadalo ng Senate Impeachment Court sa unang araw ng paglilitis sa Lunes. Bagyo sa labas ng PAR na tatawaging Inday, patuloy raw na lumalakas, pati habagat palalakasin din daw nito. At bossing Vic Soto at Vice Ganda may pa-shoutout sa isa't isa. Hindi na tinag ang ombudsman sa tatlong araw na rally ng Iglesia ni Cristo. Kinasuhan na kasi nila ng plunder or pandarambong ang Iglesia ni Cristo member na si Senator Rodante Marcoleta. Nag-ugat yan sa tinanggap niyang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 elections. Naharap sa kaso o sa tatlong counts ng plunder si Marcoleta, bukod pa yan sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Kasama rin kinasuhan ng tatlong donor na si dating Congressman Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Batay sa donors tax returns, 30 million pesos ang dinonate ni Defensor kay Marcoleta. 25 million ang galing kay Espiritu at 20 million naman ang galing kay Viray. Hindi dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o yung SOSE. 3rd Division ng Sandigan Bayan ang hawak sa kaso ni Marcoleta. 4th Division naman kay Defensor, 1st Division ang kay Viray at 6th Division ang kay Espiritu. Kung babalikan, kongresista pa noon ng Sagip Party List si Marcoleta nang tanggapin niya ang mga donasyon. Kaya ayon sa ombudsman bilang public official noon, hindi raw dapat tumanggap ng donasyon si Marcoleta sa pribadong individual. Sa ilalim pa ng anti-plunder law, pwedeng makasuhan ng isang opisyal kung makaipon o nakatanggap ng ill-gotten wealth na hindi bababa sa 50 million pesos. 75 million pesos ang pinag-uusapan sa kaso ni Marcoleta kaya't lampas na ito sa 50 million pesos na threshold. Sabi naman ng ombudsman, hindi naging madali ang desisyong kasuhan ng senador pero malinaw raw ang basihan ng kanilang kaso. Dagdag pa nito, maaring mahalagang pagpapahalaga ang utang na loob sa kulturang Pilipino pero hindi raw ito pwedeng manaig sa pananagutan ng isang opisyal ng gobyerno. Sa Facebook post naman ni Defensor, tinawag niyang selective justice ang isinampang plunder sa kanya pero haharapin daw niya ito dahil wala raw siyang tinatago at kinakatakot. Dagdag pa ni Defensor, hindi raw siya mapapatahimik ng plunder case sa pag-expose sa flood control corruption. Just for, I suppose, important context, the filing of the plunder case comes almost at the eve of the impeachment trial. Yes. And that's significant, and you're covering that. Of Yes. course, this coming Monday, that's significant because among other things, under the plunder law kasi, RA 7080, kung may mag-file ng isang valid information against public official for plunder, suspended siya from office. At sa mga nagtatanong, kanina may mga na-receive kasi akong message. Una, walang sesyon. So, hindi pwedeng maprotektahan ng isang senador from arrest. Pangalawa, hindi po talaga pasok sa pagprotekta ng Senado dahil plunder. So, mas mataas sa 6 years yan. Pero ang inaabangan kasi natin dyan, Bok, dahil hindi nga lumabas yung warrant ngayon at wala rin siyang pasabi kung susuko siya, Bok, ha? So, hindi natin alam kung a-attend pa siya sa impeachment trial day 1, which could be, ang sinasabi ngayon na, pwedeng maging trap. Kasi kung may lumabas na warrant at paglabas niya ng bahay niya, pwede na yung aresto dun eh. Actually, anytime. Exactly. Pero so far, actually ang tanong, Bok, may tanong ako sa iyo eh, possible pa bang maglabas ng arrest warrant ng weekend? Typically, hindi dapat. Okay. Typically. Kung naglabas ng arrest warrant yan, dapat kanina. Or Monday na. Office hours, Monday na dapat yan. Yes. Or mas likely na Tuesday na. On a Tuesday. Why? Kasi kakafile lang kanina. The justices should have enough time to peruse the document, look at the evidence presented, and make an assessment. Pero may experience tayo na Senator Bong Revilla, di ba? Nakaka-file lang pero naglabas Minsan ganun. ng I don't arrest know about this warrant. one. Pero bakit kasi si Bong Revilla, hindi naman siya first timer eh. Tama naman. Pero yun nga, yun talaga yung isa sa sa inaabangan kung anong mangyayari. Tama ka, Bok, at the eve of of the impeachment trial of the Vice President na alam naman natin na kapanalig So there's a ni big Senator chance na Marcoleta. if an arrest warrant is issued against Marcoleta by next week, he will not be able to participate
in the impeachment trial when that warrant comes out. So 3 down ka na from yung kanilang, from the minority bloc kasi wala kang Senator Bato, wala kang Senator Jinggoy at posibleng walang Senator Marcoleta kung matuloy the arrest. Yeah. Of course, the other question is, yung 3 down, yes, that affects the number of people who can participate and vote. But will that affect the base number? Yung 2/3 for an impeachment conviction. Binasa ko na That yung is still a impeachment. question. Actually, binasa ko na yung impeachment rules. Nakalagay doon, talagang 2/3 of 24 kahit ilan pa yung present. So far, ganun yung nakalagay sa impeachment rules, sir. So hindi lang natin alam kung magbabago ba, kung significantly konti yung present. Yeah. Diba? Although it's back and forth, it's never been tested, never been tried. Pero I just did the numbers just in case. For example, with 24 senators, of course, 16 votes, yung Yeah, 2/3 to convict. Kung 23 without Bato, still 16. Yeah. Kasi it's 15 point something eh. Yes. Okay. Kung 22 without Jinggoy, it Ilan na yun? may be 15. Kung 21 without Marcoleta, it will be 14. Na pwedeng mag-convict In or... case nga na naapektuhan yung base number. But that is still something that we will have to fight over and debate. Anyway, I will Explain go to more my to wall now. us. Okay. Mainit po yung pagtatalo kung ano ba talaga yung 75 billion pesos na donasyon kay Senador Dante Marcoleta noong taong 2025. Ito po ba'y campaign donation na pinapayagan ng batas or plunder na hindi? Ang ugat ng problema ay ito. Malaking halaga na binigay ng grupo ni Mike Defensor kay Marcoleta noong Enero 2025 na pinagsama-sama mo, ang total ay 75 million pesos. Hindi po ito dineklara ni Marcoleta sa kanyang Statement of Contributions and Expenses matapos po ang midterm elections. Kaya't inimbisigan siya ng COMELEC. At itong Marso, pinawalang sala siya ng COMELEC. Tinanggap ng COMELEC ang mga argumento ni Marcoleta. Ang sabi ni Marcoleta sa COMELEC, binigay raw ang pera sa kanya bago magsimula yung campaign period. Na totoo naman, January 2025 binigay ang 75 million pesos. Pero Pebrero 2025 pa o isang buwan pa ang simula ng kampanya. At ayon sa Korte Suprema nung kanyang ruling sa Peñera case noong 2009, pag hindi pa nagsisimula ang campaign period, hindi ka pa matuturing na isang kandidato. Kaya po ang argumento ni Marcoleta, ang perang yan ay naging bahagi ng kanyang personal funds at hindi covered ng mga requirements sa pagsumite ng Statement of Contributions and Expenses. Kaya't lusot siya sa COMELEC. Yun lang ang dinahilan niya sa COMELEC, ang naging dahilan para habulin naman siya ng ombudsman. Ayon po sa ombudsman, kung yung 75 billion pesos ay tuturing na personal funds at hindi campaign contribution, hindi ba yan illegal? Pwede bang tumanggap ang isang opisyal ng pamahalaan ng ganyang kalaking halaga at ituring po itong personal funds? At dito po umiikot ang kasong plunder na sinampa ng ombudsman laban kay Marcoleta. Ayon daw kasi sa RA 7080 o yung anti-plunder law, hindi lamang public funds ang sakop ng plunder, pati ang mga komisyon, mga kickback at mga regalo na binigay sa isang opisyal ng gobyerno dahil po sa kanyang posisyon. Matuturing na plunder kung abot po ito ng 50 million pesos. At yan po ang tingin ng ombudsman sa binigay na 75 million kay Marcoleta. Kung hindi raw yan campaign donation na pinapayagan naman ng mga election laws, yan po ay napakalaking regalong pera na binigay ng mga pribadong individual sa isang public official. Dagdag pa dyan, ang mga ebidensyang hinahain ng ombudsman ay galing kay Marcoleta mismo. Sa isa pong interview sa Net25 noong November 2025, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng pera sa mga taong nakiusap na hindi na niya pangalanan. Kalaunan, inamin niya sa COMELEC na ito po ang grupo ni Mike Defensor. Pero hindi lamang po yun. Sa interview na yan, inulit-ulit pa ni Marcoleta ang sinabi sa kanya ng grupo ni Defensor na ang kontribusyon na yan ay utang na loob na ni Marcoleta sa kanila. Hindi na raw niya kailangang bayaran o isoli yung pera dahil utang na loob na ito. Dagdag konteksto lamang, ang pinakapamosong plunder conviction ay umikot din sa pondong hindi po galing sa kaban ng bayan, kundi galing sa mga pribadong tao. Ito po yung plunder case laban kay dating Pangulong Estrada matapos siyang mapatalsik sa pwesto. Ang kanyang plunder case tungkol sa higit kalahating bilyong pisong protection money galing sa mga huweteng operators at halos 200 million na kickback
sa pagbili ng shares ng Bell Corporation. Lahat po ito mga pera galing sa pribadong sektor, hindi po galing sa kaban ng bayan. At noong taong 2007, hinatulan siyang guilty ng Sandigan Bayan sa salang plunder. Sinibak sa pwesto ang pulis na bigo umanong protektahan ng isang motoristang ninakawan at pinagbantaan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Wala, pinagkukuran ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Sa viral video, kitang dinumog ng grupo ng mga rallyista ang rider. Tinago raw ang kanyang susi at pinagbantaan pa ang kanyang buhay. Nilapitan ng pulis ang rider at tila pinapaurong sa daan. Ayon naman sa PNP, may ranggong patrolman at nakadestino sa Quezon City Police District ang pulis na nasa lugar ng insidente. Inilipat muna siya sa ibang departamento habang gumugulong ang investigasyon. Kabilang sa aalamin ay kung pinabayaan niya nga ba ang motorista o nagtimpi lamang ba siya habang nasa gitna ng rally. Hinahanap na rin ng mga pulis ang nagbanta umano sa rider. He's been now placed under sa PIHAS, holding admin center. Wala pong ano yun. It does not have any bearing on the investigation. Just so happens na for us to be able to have quick access or ready access to him while the investigation is ongoing. Yung sa police po naman natin, hindi natin sinasabi na tama ang ginawa niya. Maybe may pagkukulang, but it will all come out after the investigation. Lubag na ng mga kasunduan sina Pangulong Bongbong Marcos at Canadian Prime Minister Mark Carney na magpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Canada. Kabilang po dito ang pagpapaigting ng proteksyon sa mga overseas workers at pagtutulungan sa sektor ng turismo, enerhiya at kultura. Nagpasalamat ang Pangulo sa Canadian leader sa pagsuporta nito sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinuri naman ni PM Carney ang naging ambag ng mga Pilipino sa Canada. Pagkatapos po ng meeting, pumunta ang dalawang leader sa sikat na Pinoy fast food restaurant. Hanggang July 4 ang official visit ni PBBM sa Canada. Showbiz tonight na tayo. May pa-shoutout sa isa't isa sina Bossing Vic Soto at ang unkaboggable star na si Memi Vice Ganda. May bumati sa akin kanina babatiin ko rin siya ngayon. What's up, Vice? Ay! Mag-uusap tayo, ha? Ay! Pinagbabantaan mo ba si Vice? Hindi, mag-usap tayo ng masinsinan. Okay? Hala! Basta masasabi ko lang sa'yo, mama, chup-chup. Ayun, mag-uusap daw sila ng masinsinan. Sinabi yan ni Bossing Vic kanina sa Eat Bulaga. Bago yan, binati na rin ni Vice sa kanya namang noontime show, si Bossing Vic. Tungkol saan kaya ang pag-uusapan? Exciting! Yan ang aabangan natin soon. Ito pa ang isang exciting. Level up ang ating kapatid series na mapapanood na sa mas maraming platforms. Simula July 27, syempre, bukod sa TV5, ipalalabas na rin ang mga kapatid seryeng A Secret in Prague at My Best Friend Eman sa mga Kapamilya platform. Kabilang dyan ang Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, I Want, A to Z at All TV2. More netizens na ang makakasabay sa obsession sa kapatid series. May chikan pa tayo later kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, VP Sara Duterte pinadadalo sa kanyang impeachment trial. At bagyo sa labas ng PAR, magiging super typhoon daw oras na pumasok sa bansa. Nakikitang papasok sa bansa sa susunod na linggo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pinadadalo si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng kanyang impeachment trial sa Lunes. Utos po yan ng Senate Impeachment Court at inaasahang susunod dito ang BC. Sa utos ng Senado, natatayong impeachment court, mismong si VP Sara o kanyang abogado ang pinahaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, dapat dumalo si VP Sara sa paglilitis bilang pagpapakita na handa siyang harapin ang mga alegasyon. Pakinggan natin ang sinabi ni Congressman Ridon. Senate impeachment court na po ito. Supposedly bloodbath ang hinahanap, hindi ba? Para nga, yung po nga magdadala ng bloodbath, yung dapat pong nandun, hindi po mga abogado. She is being ordered by the Senate impeachment court. Wala pang sagot ang kampo ni VP Sara sa utos ng Senate Impeachment Court. Pero sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM, sinabi ni Attorney Michael Powa na depende pa ang kanilang desisyon sa magiging abiso ng legal team. Una nang sinabi ng bise na handa siyang dumalo sa trial. Ito ang pahayag ni Attorney Powa. Ang Vice Presidente naman po ay parating handang humarap, no? Pero siyempre, titingnan po muna natin kung sa tingin namin ay makakabuti o di makakabuti ang kanyang pagharap para sa kaso. Kasi titingnan din po natin muna yung mga ebidensyang ilalatag ng prosecution at kung anong basihan ng ganyang motion, no? Hindi pa kinumpirma ng mga senador kung sino ang magiging presiding officer sa impeachment trial. Umugong noon si Senator Chis Escudero ang posibleng mamuno sa paglilitis. Pero ayon din kay Senate President Win Gatchalian, handa siya maging presiding officer. Lalo't sa ilalim kasi ng rules, ang Senate President ang siyang mamumuno dapat sa trial. 6,000 pulis naman ang i-deploy sa labas ng Senado para sa seguridad. May ilang pulis ding ipopose sa loob mismo ng impeachment court. Inaasahan kasing daragsa roon ang mga sumusuporta o tumutulig sa kay VP Sara. Pakinggan po natin ang pahayag ng PNP. A comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. Base sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng senador ang kinakailangan para makonvict si VP Sara. Ibig sabihin sa 24 na senador, 16 ang kailangan. Pero ngayong nakakulong si Estrada at nagtatago naman Senator Bato de la Rosa, may mga nagsasabing hindi na 24 ang kabuuang bilang ng senator judges. Idagdag pa ang napipintong pag-aresto kay Senator Marcoleta. Ayon mismo sa abogado ng naging miyembro ng defense panel, the former Chief Justice Renato Corona, pwedeng ang senator judges na lang ang magkasundo kung babaguhin ng threshold. Ito ang sinabi ni Attorney Tranquil Salvador. So, let's say, nagbotohan sila. Ngayon, pwede mo ba iakyat sa Supreme Court yon? Under Article 8, Section 1, ano yun? If there was grave abuse of discretion amounting to lack or excessive jurisdiction. Kaya lang, doon sa pangalawang senaryo, pag tinuluyan yun ng Senado na, sige, ganito na lang ang botohan dito, tapos na, may outcome na. Ang mangyayari dyan, whatever the outcome is, yung hindi nanalo, yung talo, siya ngayon maghahabol sa court. Hahabulin na yan. Dagdag konteksto lang, can you imagine what could possibly happen or how people would feel kung sakaling yun nga, nag-trial, nagdebate, nagbotohan, nagbilangan, tapos sa huli, iakat pa Iakat pa sa sa Supreme SC. Court. Oo. At mag-iintayan tayong lahat. Ako, wild guess ko lang, baka isa yan sa mga puntuhin na agad sa unang araw ng impeachment trial. Yung question na yan, kung ano ba talaga yung 2/3 na yan, lalo kung inaasahang medyo maraming senador yung wala. Pero, Bok, puntahan ko lang yung sa presiding officer kasi may ugong pa rin yung posibilidad daw na hindi si Senate President Win Gatchalian nga daw yung mag-preside dyan. At sinasabi na, kasi Bok, ang kinaibahan niya dun sa impeachment ni dating CJ Corona, abogado kasi nun yung Senate President, Senator Enrile. So, At si Enrile yun. At si Enrile yun. Tsaka pinaka-veterano na, kumbaga. So, Super senior kasi nga naman. yes, totoo din naman, super senior. Pero Mabot na. sinasabi Sige. ni Senate President Win Gatchalian, kaya niya, pero kasi nga inamyendahan yung impeachment rules. So talagang malalaman ba natin by Monday kung talagang baka mag-elect pa talaga yung mayorya ng ibang magpe-preside nitong impeachment trial nito. So that's one thing that I think pwedeng bantayan or pwedeng abangan ng susunod na kabanata by Monday. Because it does help that the presiding officer is a lawyer. Even if it is a political act, the act of impeaching and trying the impeachment, the impeached official, mag-rule dapat yung presiding officer.
Bagamat sinasabi nga ng mga senador, di ba? Hindi naman sinasabi sa Constitution na hindi naman It does requirement not. na lawyer. It's not a requirement. Pero kasi practicality, sir, sinasabi ng ibang senador, paano yung moment by moment na kailangang mag-rule? Mag-uusap muna kami ng abogado. Yun. Unless sobrang talagang inaral ito ni ni Senator SP Win But Gatchalian. even then, law is a continuing study. Yes. So, Kailangan mo. responsibility. Ako siguro baka advantage lang din talaga, Bok, na lawyer, Pero isa lang, dagdag ko lang, ano bang ina-expect natin sa day one, Bok? Mukhang ang sinasabi, kumpara doon sa unang nangyaring impeachment, mukhang possible na opening statements lang ng both camps, defense and prosecution. Bagamat kung prosecution yung tatanungin mo, sabi nila, ready na sila mag-present ng witness, particularly doon sa article above sa pananakot sa Pangulo, dun sa death threat. Yeah, but I have a question for you. Is it possible that on day one, they will start discussions on whether or not to open the Mahiwagang Green Box? Pwede. And that will be Pwede, a big yes, debate. could be one. Yes. And it will take time, for sure. Kasi, for sure, That will be sabong a really yan. big debate. Oo. Yes, yes. If that is the case. So Yes, those are the possibilities. So it's a possibility that it will be administrative on day one. It's also a possibility of fireworks on day one. Malaking bagay talaga yung BI. Buti yan, nabanggit mo yan, Bok, yung BIR box. Kasi, kailangan nilang pag-usapan kung i-admit as evidence. So, posible nga talaga mapag-usapan yan on day one. At Well, posibleng sa huli naman, mag-spillover pa. majority rules. Yeah. Numbers pa rin talaga. If They will majority always decides divide to- the House at pagbobotohan nila yan. Naghain ng kontrasalaysay sina Akbayan na Congressman Chel Diokno at iba pang kapwa-kongresista na nirereklamo ng asawa ni VP Sara Duterte ng paglabag sa bank secrecy law. Kasama ni Diokno na naghain ng counter-affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office, sina Akbayan Congressman Percy Sendanya at mamamayang liberal Congresswoman Laila De Lima. Para po yan sa patong-patong na reklamo ng kampo ni Manasseh Carpio laban sa mga nasabing kongresista, kabilang ang nila'y paglabag sa mga batas sa bank secrecy at data privacy. Yan ay matapos isiwalat ang detalye ng kanyang bank records sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Nanindigan naman ang mga kongresista na wala silang nilabag at ginagawa lamang nila ang trabaho nila bilang mga mambabatas. Tiwala rin silang hindi makakaapekto ang mga reklamo sa impeachment trial laban sa bise na magsisimula po sa darating na Lunes. Ang sabi daw may mga violations ng iba't ibang mga batas, pero kami ay naniniwala na wala naman talagang basehan ang kaso. Pero siyempre, ibibigay namin sa prosecutor, sa Quezon City Prosecutor's Office yung pagpapasya niya. Hindi naman po totoo yun na meron kaming linalabag na batas sa pag-pursue nung pagpapadisclose ng mga AMLAC records. Dahil nga po, importante at very relevant yung mga dokumento na yan. Magpa-full tank na habang maaga pa. Posibleng tumaas ang presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, maaring tumaas ng piso at 50 sentimo ang presyo sa kada litro ng gasolina. Pero may posibilidad rin ng rollback sa parehong halaga. Ang diesel at kerosene naman maaring tumaas ng piso hanggang 3 piso kada litro. Paliwanag ng Energy Department, malikot ang galawan ng presyuhan sa world market habang wala pa rin kasiguraduhan sa ceasefire agreement ng Amerika at Iran. Nakaapekto rin sa presyo ng petrolyo ang paghina ng piso kontra dolyar. Because of the 60-day compliance period ng agreement, ng MOU nila towards having a permanent agreement, volatile talaga yan sa the next 2 months. At magsisettle siya to the extent na apprehensive pa rin ang market kasi hindi pa talaga yan ang final agreement eh. Magiging maliwalas pa ang ating weekend dahil sa pansamantalang paglayo ng habagat. Pero maghanda sa maulang panahon sa susunod na linggo dahil sa binabantayan nating bagyo na isa na ngayong super typhoon. Minomonitor na ng pag-asa ang Super Typhoon Bavi, bagamat malayo pa ito sa atin. Ayon sa Japan Meteorological Agency, mabilis ang paglakas ito.
Sa forecast ng Metro Weather, sa Martes o Miyerkules papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Inday. Kung lumakas ang high pressure area sa Hilaga, posibleng magtuloy-tuloy sa pakanluran ang bagyo, dahilan para tumama ito sa extreme northern Luzon. Sa Martes o Miyerkules, posibleng mahagip na ng buntot ng bagyo ang Eastern Visayas, Northern Luzon at Bicol Region, kaya posible ring magtaas doon ng wind signals. Palalakasin at hahatakin din ng bagyo ang habagat, kaya maghanda rin sa maulang panahon sa susunod na linggo ang Katimugang Luzon kabilang ang Metro Manila, pati na ang Kabisayaan at Mindanao. Magiging maaliwalas pa naman bukas sa atin dahil sa maalinsangang easterly winds, pero posible pa rin ang thunderstorms sa hapon. Army, kalma lang. Umapela si BTS-V na wag daw silang sundan hanggang hotel. Sabi ni Taeyong, nagpapasalamat naman siya sa suporta ng fans. Pero nakakaapekto rin daw ito sa kanyang performance sa Arirang World Tour. Bukod daw sa concert, syempre, gusto rin ng BTS na makapag-ikot sa lugar kung saan sila magpe-perform. Kaya naman kailangan daw nila ng sapat na pahinga. Shinare nga ni V na 2 hours and a half lang ang tulog niya minsan. Naunang nagbabala ang kanilang agency, nagagawa sila ng legal action sa mga hindi re-respeto sa privacy ng BTS. Susunod, social media personality na si Bretman Rock naka-face-to-face si Dwayne The Rock Johnson. At mga pasahero ng jeep, pinakyaw ang mga panindang mangga ng isang ginang. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Kinasal na raw ang singer-songwriter na si Taylor Swift sa football star na si Travis Kelce. Ayon sa report, nagpalitan ng vows ang dalawa sa harap ng kanilang family at close friends sa isang private wedding. No comment pa naman dito ang newlywed. Pero tuloy pa rin daw ang kanilang engranding selebrasyon sa Madison Square Garden. 1,000 ang inaasahan nilang guests. Ang chika pa, magpe-perform dito sina Ed Sheeran, Stevie Nicks, and Kenny Chesney. Tila naging The Rock multiverse ang pagkikita ni na Bretman Rock at Dwayne The Rock Johnson. Nag-meet ang dalawa sa isang interview para sa live-action version ng movie na Moana. Gaganap dyan si The Rock bilang si Maui, na kanya ring binigyang boses sa original animated movie. Nireveal ni Bretman kay Dwayne na ipinangalanan siya after The Rock himself, pati sa isa pang wrestler na si Bret, the Hitman Hart. Wrestling fan kasi ang kanyang ama. Bukod kay Dwayne, na-meet din ni Bretman si Catherine Lagaaya, who will play the titular role. Mapapanood na ang Moana sa cinemas this July 10. And that wraps up our Friday Chikahan. Next week po ulit. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid! Nakita yung pangatlong character doon sa The Rock and the Rock. Ano bang ta? Andun si Ronald Rosa. Si Bato. Tawan-tawa ka na naman. O para po sa ating babang po, good night. Maraming naantig sa video ng isang pasahero sa Valenzuela City. Pinakyaw kasi nila ang tindang manggang hinog ni nanay. Aba? Yan po si Nanay Vilma. Sunod-sunod na namili sa kanya ang mga nakasakay niya sa jeep. Kahit wala pang dalang plastic bag si nanay noon, ang mga customer na ang nagadya. Wow! Kwento ng uploader, 100 piso lang ang 4 na pirasong mangga ang mura ni Nanay Vilma. Sintamis ng kanyang paninda ang ngiti ni nanay ng buwaba ng jeep. Sa mga balak pumakyaw ng mangga, dyan daw nakapwesto si nanay, malapit sa crossing sa Dalandanan. Uy, ang mura nun ha, 100. Uy, may nauso Hindi siya 4 na piraso, 4 na... 4 na piraso.
piraso. Apat na Gusto mo ba 4 na kilo, 100? Grabe naman yung pagkalugi naman ni Manang sa'yo. Ay, babasahin. Okay. Hindi, did it mean Fact 4... check ka dyan. Fact check ka dyan. No, did it mean 4 mangoes or 4 cuts of mangoes? Martina. 4 mangoes, sir! Just don't make it complicated, Oh, wow! okay? Wait, Parang impeachment trial eh. Ayan! Ayan na. Wait. Consideration. May nabili ako yung apple mango. Ano Ang naman yun? mahal. 350 isa. Ganon kalaki. Malaki siya. Oo, yung reddish Oo. yellow. Ano lasa? Masarap, in fair. Matamis na siya sa loob. Parang lasang gamot. Hindi! Bakit masarap pa yung gamot sa'yo? No, may manggang lasang gamot yung red mango. Ikaw yung kaligayahan mo, ibang klase. Ibang Ay, simple lang kaligaya. Wow! Japan. Yes! Wait! Ano? Wala lang. Sige. Saka Huwag mo na. lang paalala, sama ng loob. Ano nga loob ko eh. Pag ako nagsagwan papuntang Japan, kala niya. Abangan namin, Miss Mea. Susunod si Sir Ed. Pero ang matamis talaga sa araw na to ay yung pagbabalik ni Miano Spa. Yes! Nox naman! Parang na-miss niyo ako ah. Sige Hindi. na nga. Magpaalam ka. Katamaan ka. Yan po ang 30 minutos pag-himay sa Maraming Headlines. Oy, balik at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes po, kami yung kapatid sa Baltan sa Public Service. Ako po si Bean Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao, walang iwanan, Frontline Tonight.